We lift up to you, Lord, hallelujah, ang gawain ito ng daily devotion. Lord, bigyan namin ng pansin ng pangako mo, Lord, at ikaw na nangako ay tapat na tutuparin to. At tinupad mo na ito, Lord. Salamat po, Panginoon, at dalangin po namin na maintindihan ng bawat isa na ang pangako mo, Diyos, ay higit sa kaya naming isipin, higit sa kailangan namin, higit sa aming kagalingan, higit sa aming kalayaan, Panginoon, ang biyaya na binigay mo ayon sa iyong pangako. Salamat po na marami sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Bigyan natin ng palakpak ang Panginoon. So today is Tuesday, November 2. Okay, so ang bilis. Sa susunod, December na yan. Hallelujah. Tunay nga sa oras na to, pagpatuloy natin ang pag-aaral ng tinatawag nating justification by faith, no? So sa pagbibigay ng ating baliktanaw sa justification by faith, pinag-usapan dito na ang ating pananalig ay bunga ng biyaya ng Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya, tayo'y napawalang sala, tayo'y nalinis, tayo ay naligtas. Okay? So, binigyan ng diin ni Pablo ang mga bagay na ito sapagkat ito yung mga bagay na kinaligtaan ng mga taga-Galacia nang sila ay maturuan ng mga maling aral na naglayo sa kanila sa katotohanan na ang kaligtasan natin ay bunga ng pananalig at hindi sa pamagitan ng mga gawa. Kung paano pinilit sila magpatuloy at pinilit sila na pasunurin sa mga kultura at tradisyon ng mga Hudyo. Ngayon, gustong bigyan ng pansin ni Pablo na hindi sa pamagitan ng mga gawa tayo naligtas, kundi sa pamagitan ng pananalig. So sa oras na ito, ituloy natin and let's focus on this. The promise of justification, ang pangako ng kaligtasan. I-type nyo nga po sa inyong comment section ang pangako ng kaligtasan. Napakatanda na ng pangakong ito. Hallelujah. Okay, so sabi nga, ang pangako ng kaligtasan. The promise of justification. Paano ba ito nagsimula? At paano ito naisa katuparan? So, alam niyo po mga kapatid, on the very day that Adam and Eve committed sin, no? Na tuloy-tuloy ang bilis ng epekto nito na nagbunga ito ng matinding kahirapan sa kanila. Physically and then spiritual death, yung tinatawag na separation from God. Hallelujah. So ang pinakamahirap sa lahat ay punto na ang buhay mo ay hindi nakakonekta sa ating Diyos. Ito yung panahon na puno ng takot, puno ng pangamba sa buhay, no? Without God, no? Without knowing that there is a God who loves you and there is a God who is willing to help you. Kaya nga, binigyan niya ng pansin, no? Una-una sa karanasan. Ano ba yung karanasan na tinanggap natin ng Panginoon? May nabago ba? May nangyari ba sa buhay natin na tinanggap natin ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananalig? Praise God, there is a big change, no? Parang natanggalan ka ng kabigatan and then at the same time, mayroon pa ring burden, mayroon pa ring problems and sufferings, and yet, sa pamagitan ng pananalig, nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. At tunay nga, every day kay Lord, mayroong hope, mayroong pag-asa. Lagay nyo nga dyan sa inyong comment section, araw-araw may pag-asa. Kahit may problema, may pag-asa. Ibig sabihin, dumating ang problema, meron namang pag-asa lagi. Okay? This is the promise of the Lord. No, ito ang buhay na pinangako ng Diyos sa atin. Ulitin ko. No? So let's talk about the promise of God. May isang nag-aral about the promises in the Bible. So inaral niya ito from Genesis to Revelation, and then nag-focus siya sa promises, lahat ng mga pangako, pangako ng Diyos, pangako ng tao, and even pangako ng demonyo. Okay? Ito ang naging bunga ng kanyang pananaliksik. So, according to him, the Bible is composed of
8,800 promises. So binubuo ito ng mga pangako, no, na 8,810 na mga pangako. Okay? 85% sa mga pangako na makikita sa Bible ay pangako ng Diyos. Okay? Pangako ng Diyos sa tao. So we have 7,487 promises from God. Mga words of promises that we can claim. Okay? So, and then, ano pang sinasabi? So, meron ditong 290 promises from man to God, mga pangako ng tao sa Diyos. Mention to, yung tinatawag nating nakasulat, bahagi ng Scripture. And then, sabi nga dito, meron din tinatawag nating two promises are made by an evil spirit. So, even yung pangako, no, yung panlilin lang ng kaaway, meron dito. And then, sabi nga, meron din dito yung tinatawag nating two promises by God, the Father, to God, the Son. So, anong ibig sabihin? Not only that the Bible is a book of the Word of God, but it is also categorically speaking, this is a book of promise. Okay? Pero one thing to be sure is this. When God gave promises, He will fulfill it. Ito ang bibigyan natin ng pansin sa pagitan ng pangako at ng kautusan. Ang pangako at ang kautusan. Sapagkat ang ginawa ng mga Judaizers, yung mga nagturo ng maling katuruan sa mga taga-Galatians, ay ibinaba nila yung promise at binigyan nila ng priority yung kautusan. Okay? But the truth is, the law is inferior to the promise. No? Sabi nga natin, the promise of the Lord is superior over the law sa kautusan. So, di ba, Pastor, sabi nyo, ang salitaan, ang kautusan ay ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay marami itong pangako. Yes, that's true. Pero when we talk about yung tinatawag nating Mosaic law, yung mga batas na nabuo sa panahon ni Moses, no? Upang ang Israel ay bigyan ng basihan sa paglilingkod at pagsunod kay Yahweh. No, ito yung mga bagay na dapat nilang sundin upang sila makaranas ng gabay, pag-iingat at pagpapala ni Yahweh. No? But take note, bago nagkaroon ng mga kautusan, ay nangako muna ang Diyos. So, the superiority of the promise versus the law. The promise of God is superior to the law. Ibig sabihin, mas mataas siya kesa sa tinatawag nating mga kautusan. For example, mga kapatid, in our nation's constitution, yung ating saligang batas, the basis of all the law came from the Constitution. Ano ibig sabihin? Lahat ng ginagawang batas ay base doon sa pinaka-constitution natin. Yun ang naging basihan. So mula doon, paggagawa ng batas ang isang senador, congressman, ito ay dapat naaayon sa saligang batas, yung pinaka-basic. Okay? So hindi ka pwedeng gumawa ng batas nang di ayon sa saligang batas. So kaya nga ang Supreme Court, kapag may inilapit sa kanyang batas at sinabing unconstitutional, then ang Supreme Court ay maghalalabas ng hatol kung tama o mali yung batas na yon. At karaniwan, pag ang batas ay hindi ayon sa saligang batas natin, Constitution, then automatic, mapapawalang visa yan. Now, ano yung promise na ito? Number one, the superiority of the promise. Okay? Over the law. Number one, the promise. Sabi nga natin, the reason why it is superior to the law, number one, there is confirmation. Number two, there is Christ-centeredness. Number three, there is chronology. And then number four, there is completeness. When we talk about confirmation, ano ba yung confirmation na yan? Ito yan. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa
kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapawawalang kabuluhan ni naman. Hindi rin ito maaaring dagdagan o bawasan. So, we are talking about the promise, the covenant, no? Kahit yung tinatawag nating kontrata, hello, pag kayo ay pumirma sa isang kontrata, ibig sabihin kung ano yung nilalaman ng kontratang yon, you are subject to it. No? At yung bunga ng kontrata naman na ito, matatanggap mo yung mga promise dito. For example, nang mag-apply ka sa trabaho, ito ang pangako nilang sweldo. Pero bago mo tanggapin ang iyong sweldo ng buo, kailangan maisagawa mo muna yung mga bagay na ito. But sabi nga natin, yung work is secondary. No? Ibig sabihin na kapag ginawa mo yon according sa obedience mo sa contract, then you will receive the promise. Okay, napupulfill yung tinatawag nating kasunduan. Nakukuha mo yung benepisyo ng isang kasunduan. Oh, so pastor, ano ibig sabihin yan? Kailangan nila sundin yung nilalaman ng kontrata para makuha mo yung gusto mo. But no, ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid is this. God gave the promise. No? At ang promise na to, kasama na yung pagtanggap natin. Mas maganda ang covenant ni Lord. Mas maganda ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga hindi ka susuko eh. So number one, yung tinatawag nating the promise of God, there is a confirmation. So ano to? Yung tinatawag nating irrevocable and unchangeable. What is thousands of years ago is still powerful until now. Ano ibig ko sabihin mga kapatid? We have been reading the Bible for so many years. No? So imagine niyo na ang Bible na to ay nag-e-exist na bago pa man ang ating bayan ay isinilang. And these promises is a way back older than any countries in the world. Pero ito sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ito ang kagandahan sa Word of God. Ito ang kagandahan sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Hindi ito nagbabago. Because God is unchangeable. At kung ano nilalaman nito, hindi na pwedeng dagdagan. Hindi na pwedeng bawasan. So, kung sinabing si Kristo lang ang daan sa kaligtasan, so walang pwedeng magdagdag, walang pwedeng magbawas dito. So, brothers and sisters, this promise is very strong and powerful. Why? Because there is already a confirmation of this promise. No? Kaya nga, superior ito kesa sa batas. Sabi natin, yung yung kainin mo ito, wag mo kainin ito, yung wag kang pumunta dito, wag kang lalapit diyan, gawin mo to, gawin mo yon. These things, this act, itong mga batas na ito na pinipilit na ipasunod sa mga taga-Galatians, they are not necessarily bad. Pero ang pagsunod dito ay hindi nagliligtas sa tao based on what we talk about yesterday. Hindi ito nagbibigay ng kaligtasan sa tao at hindi nito kayang iligtas ang tao mula sa kasalanan at kapahamakan. That is why the only way to be saved is through grace through faith, no? Sa biyaya sa pamagitan ng ating pananalig. We have been justified by faith. Ibig sabihin, tayo na pawalang sala, tayo lumaya dahil sa pananalig kay Kristo. At itong bagay na ito ay hindi lang nagsimula on the day we accepted the Lord, but ito ay, ang pangakong ito, ang basihan ng mga batas na ito, ay matagal na. And the Lord already confirmed it. So, kapatid, hindi kayo mabibigla bukas. Bigla may sasabihin, nagbago na po ang Bible. I've seen so many churches na nagbago ng kanilang tinatawag na priorities in the biblical doctrines. Ano ibig sabihin? May mga nagbago, no? Na mga gawain, no? So, for example, yung paglitaw ng yung tinatawag nating gender issue, no? Some churches change
their stand when it comes to gender equality, no? Pero sabi nga, the Bible is stay with its knowledge. Hindi nagbabago ang scripture at hindi natin pwedeng baguhin ang Biblia. So, kaya lang nakakalungkot that even the churches, no, just to comply to this world, para lang makuha nila itong mundong ito. O hindi sila maging kalaban ng mundong ito. No? Though nandun yung desire natin to win soul, but hindi tayo pwede mag-compromise. Hindi tayo pwede mag-compromiso. So nothing will change. Nothing will be added and nothing will be removed when it comes to the promise of God. Number 2, sabi nga ng Malakay 3:6, ang sabi dito, ako si Yahweh at hindi ako nagbabago, kaya nga may pag-asa pa kayo mga inapo ni Jacob. Ibig sabihin, His faithfulness to the Israelites never changed. Okay, ang desire ng Panginoon na iligtas ng Israel ay hindi nagbabago. Kaya lang sa ngayon na ang state of Israel ay still in disobedience to the Lord, so it doesn't mean wala sa planong iligtas ang Israel. Paano mangyayari? Paano yung mga napahamak, mga kapatid? Uulitin ko mga kapatid, hallelujah. Ang mga napahamak ay napahamak dahil pinili nila na suwayin ang kalooban ng Diyos. My people are destroyed for lack of knowledge. Sabi nga ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nung nandoon siya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ang tao pa nagkakamali at nagkakasala, it only means one thing, they do not know the truth. They do not understand the truth. Hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Okay? Praise God. Next, bawat kaloob. James 1:17. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit, hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Mga kapatid, kaya nakakalungkot ng bansang Pilipinas. Yung history ng Pilipinas mula sa panahon ng Amerikano, Kastila at Hapon hanggang sa panahon ng mga politiko na mahala sa ating bayan hanggang sa pre-martial law o post-martial law era o yung tinatawag nating panahon ng EDSA Revolution at ngayon sa kasalukuyan, no? Mga kapatid, that some people are still unforgiving. Hindi pa rin marunong magpatawad. And until now, kapag mayroong tumatayo in authority, no? Yung pamamahala sa bayan natin, no? Nagda-doubt yung tao. Lagi mayroong pasubali. Iniisip nila na baka ulitin lang ng mga taong yun ang ginawa ng mga nakaraang presidente na hindi kalugod-lugod, hindi okay, hindi dapat. Okay? Kaya nga nangyayari, walang tiwala ang tao sa kapwa-tao. But when we talk about the promise of God, when God promised, ang Lord hindi magbabago. Kung ano siya noon, siya ngayon, at siya pa rin sa hinaharap. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Sabi nga natin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Pag sinabing Lord, mahal niya kayo, hindi yan magbabago. Ngayon, kahapon, ngayon, at bukas. Hallelujah. Sabi nga ng verse 15, mga kapatid, narito ang isang karaniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapawawalang kabuluhan ni numan. Hindi rin ito maaaring dagdagan o bawasan. Hallelujah. So you have nothing to fear. I remember na nagpadala ng tao si John the Baptist kay Jesus Christ at ipinatatanong niya kung meron pa bang darating, kung kung siya na ba yung Mesiyas, no? Kaya sinabi ng Panginoon doon sa alagad ni John the Baptist na ikwento mo yung nakikita mo, ikwento mo yung nangyayari, no? So sapagkat sabi nga natin, wala tayong pangamba na tomorrow si Jesus pa rin ang daan sa kaligtasan.
And then sabi nga natin, ang katotohanan pa rin ng Biblia ang nananaig sa buong mundong ito. Amen po ba? So the promise of the law is confirmed. That is why it is superior over the law. Ang tao ay napawalang sala hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi napawalang sala siya dahil sa pananalig sa Diyos. Number 2, the promise is superior over the law because it is Christ-centered. Ulitin ko, Christ-centered. So sabi ng Galatians chapter 3 verse 16, ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang inapo, hindi sinasabi at sa kanyang mga inapo. Ulitin ko, ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang inapo, hindi sinasabi at sa kanyang mga inapo na mangangahulugang marami, kundi at sa iyong inapo na iisa ang kahulugan at ito ay si Kristo. So si Kristo yung promise kay Abraham. Si Kristo yung key sa blessing ng ating Diyos. Yun yung key sa grace na binibigay ng Panginoon. Hallelujah. So, katotohanan po ang mga bagay na ito. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Romans 4:13, pinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. At sa gayon, siya ay pinawalang sala. Ulitin ko, nagsimula kay Abraham sa pamagitan ng pananalig at ang bunga nito ay ang kanyang kaligtasan. Okay? So, ibig sabihin, paano, pastor, yung mga taong nabuhay nung panahon bago napako sa krus ang Panginoon Kristo? Paano sila naligtas? This is the truth. Nasabi nga natin, naligtas sila sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Diyos at kay Kristo na ipinangako sa hinaharap. We know na sinunod ni Abraham ang kalooban ng Diyos. No? So, katulad ni Isaac at Jacob, lahat sila ay nanalig personally sa Panginoong Kristo. Nagkaroon sila ng tinatawag nating encounter with God. At pinakita doon yung kanilang pananampalataya. Sabi din ng Hebrews chapter 11, kaya yung mga taong ito na nasa Hebrews 11 ay considered saved, no? Naligtas ay dahil sa kanilang pananalig sa Diyos. So, they found approval from God but through faith. Kaya ilagay niyo po diyan sa inyong comment section sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, naligtas sila dahil sa kanilang pananalig. Pero anong kaibahan ngayon kaysa noon, kapatid? Mas marami napahamak noon dahil mas marami ang sumuway sa kalooban ng Diyos. So ngayon, anong kaibahan, mga kapatid? Ngayon, ang Panginoon mismo ang nagbukas ng pinto at gumabay sa bawat mananampalataya upang marating nila ang kaharian ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga natin, nakakalungkot isipin, sa totoo lang, si Kristo ang napako sa krus. Si Kristo ang nabuhay. Si Kristo ang nagkatawang tao. Si Kristo ang tumulong. Si Kristo ang nagpagaling. Pero maraming tao, ibinigay nila ang karangalan sa tao. Hindi si Pedro, hindi si Pablo ang nagpapagaling, kundi ang ating Diyos. Si Kristo ang daan ng kaligtasan, hindi si Pablo, hindi si Pedro o sino pa man. Kaya nakakalungkot ngayon kapag ang tao nanalangin sa tao at akala niya gumaling siya dahil sa tao, ang karangalan binibigay niya sa tao, hindi sa Diyos. Bakit anong pumipigil sa atin para bigyan ng karangalan ng Diyos? Bakit naghahanap pa tayo ng iba na pararangalan?
Gayong ang Diyos ay buhay at ang mga taong ito ay hindi na nating kapiling ngayon sa mundong ito. No? Do you think that the miracle these people are doing until now, sila ba talagang gumawa ng himala? Mga kapatid, hindi po. Ang Diyos ang gumagawa ng himala noon, ngayon, at sa inaharap. But most of the time, binibigyan natin ng parangal at papuri yung tao kaysa sa Diyos na lumikha. Sabi nga ng John 1:12, but to all who did receive Him, we who believe in His name, He gave the right to become children of God. So nakita niyo po mga kapatid, yung katotohanan ito, that because of Jesus, because we believe in Jesus, hindi lang tayo napawalang salat, kundi nabigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. We are not illegitimate children. Hindi tayo anak sa labas. Tayo ay legal children by faith. No? In Jesus' mighty name. Kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Tama po yun. But praise be to God na ang lahat ng bagay ay naganap sa biyaya at sa pananalig natin sa Panginoon. Kahabag-habag naman ng isang mahirap, no? Kung naalala, kung meron tayo sa lumang pananalig natin na nagbibigay ng pinansyal na tulong upang ang mga kaluluwang nasa impyerno ay nasa purgatorio ay mailigtas daw. Mga kapatid, it is appointed to men to die once. Ang tao habang nabubuhay ay may pag-asang maligtas kung tatanggapin niya ang Panginoon. Pero ang tao sa kanyang kamatayan, ang kasunod na noon ay ang paghukom. Ulitin ko, it is appointed to men to die once and after that is judgment. Ngayon, mga kapatid, sa mananampalataya, ang kamatayan natin, kapatid, ay hindi nasusundan ng paghahatol. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kung ikaw ay kay Kristo, hindi ka nahatulan. Ngayon, kung ikaw ay hindi pa rin tumatanggap sa Panginoon, pinili mo na, tinanggap mo na ang hatol ng Diyos, ang kanyang puot sa iyo. There is no reason for you to be loved. There is no reason for you to receive the mercy of God. Sapagkat ang mercy ni Lord ay binibigay niya hanggat tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala rin paglabag. Dahil dito, nalaman natin ang kasalanan natin at nalaman natin ang bunga nito. Hallelujah. So brothers and sisters, napakabigat ng law, ng kautusan. Not anyone or no one can follow them faithfully every day. If we have 365 days and 1/4 sa mundong ito, kada taon, at ang magiging basihan natin ay 10 utos ng Diyos. If sa 10 utos ng Diyos na nasusunod mo lang ay 9, and then isipin mo, 9, ang kasalanan mo ay isa sa bawat araw. So 365 times nagkakasala ka sa loob ng isang taon. At ang kabayaran niyan ay kasalanan. Yun ay kung nakakasunod. Still, sabi nga natin, obedience is, sabi nga 100% obedience. Yun ang kailangan, hindi 99%. Kaya nga ang tao nagpe-fail sa pagsunod. No? Kaya nga, kapatid, there is a better way to be saved. And that is by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Amen po ba? So, why choose the law when there is a standing promise, fulfilled na, completed na, confirmed na, mga kapatid? Ito ang ibig ko sabihin, pinagtibay ng Diyos sa kanyang tipan at pinangakong tutuparin ito. Ang tipang yaoy di mapapawalang bisa ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Hindi nito mapawawalang saysay ang mga pangako ng Diyos. What is true then is still true today. At hindi na ito magkakamali
Kaya why is the promise superior over the law? Number one, kapatid, sabi nga natin, it is already confirmed. Number three, Christ-centered. And then number three, chronology. Ibig sabihin, walang tinatawag na expiration date. Hindi siya na obsolete by time, no? Kaya nga sabi dito, God cannot fail in perfectly keeping the promise, no? Kahit ilang libong taon na nakakaraan, hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang pangako na tinutupad niya. But we daily fail God, no? Hindi natin siya nasusunod araw-araw at hindi natin lubusan siya nasusunod every day. But one thing to be sure is this, do not focus on that. Focus on this. God cannot fail in perfectly keeping the promise. Kaya nga nauna yung promise kaysa doon sa kautusan. Kaya sabi dito, kung ang mana ay pinagkaloob dahil sa kautusan, di na ito dahil sa pangako. Ngunit ang mana ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanya pangako. So brothers and sisters, ulitin ko, balikan natin ito. Ang sabi, number one, the promise is superior because it is confirmed, irrevocable, and unchangeable. Number two, the promise of God is Christ-centeredness. Ibig sabihin, it's all about Jesus. Genesis to Revelation, every book in the Bible, there is Jesus. No, si Jesus ay present na sa Old Testament, sa Genesis pa lang, at sa bawat libro ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, sabi nga, you cannot deny that Christ is the only way, the truth, and the life. Number three, chronology. Ibig sabihin, hindi nag-expire at hindi nababago. And then number four, completeness. Ibig sabihin, everything has been settled. No? Sa oras ito, it is signed by the blood of Jesus Christ. Ngayon pa lamang, experience salvation. Experience the power of God. Alam niyo, sa totoo lang, sa pananalig natin sa Diyos, nabubuksan tayo, nabubuksan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya, always look on the promise. Every promise in Jesus Christ is a yes and amen. We already received our inheritance. Why? Jesus died on the cross. Sabi nga, hindi mo matatanggap ang mana hanggat walang namamatay. And praise God, He died. So we already received our inheritance. Now, ano na lang hinihintay natin? Yung ating schedule sa pagpunta sa langit. Amen po ba? A place where there is no pain, no sickness, and no more tears to cry. No, wala na. Hallelujah. Kaya sabi niya, mga hangal kayong taga-Galasya, bakit nagbago ang isip nyo at hindi nyo ginamit ang isip nyo? Na andito ang biyaya ng Diyos, mas pinipili nyo pa na pahirapan ang sarili nyo. Hallelujah. So brothers and sisters, we have been saved by faith. Justification by faith. Amen? Kasama ng kaligtasan ang lahat ng pangako ng Diyos. Lahat ng dalangin mo ay tutugunin dahil sa pananalig mo kay Kristo. Kaya ang buhay natin ay walang pangamba, walang takot, sapagkat ang Diyos na nangako ay hindi nagbabago. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kapatid, manalig tayo sa Panginoon. Manalig tayo sa Kanyang mga pangako. Tutuparin niya ito hanggang sa Kanyang pagbabalik. Magandang umaga po, pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. At tunay nga, huwag natin kalilimutan na ang Diyos natin ay buhay.